Pag sumama ka sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair ni Speaker Martin Romualdez, dun ka daw bibigyan ng 777. Ito 7 million worth of AKAP, 7 million worth of TUPAD, 7 million worth of AIX, 7 million worth of MAIP. Ito yung medical assistance. So he says technically this isn't cash given to you, but it's set aside for you, right? Dito sila dahil marunong silang mag-deliver nga. Magaling na rin sila, pero kasi ang industry practice is, meron kang magbibigay ka eh. Kailangan mo magbigay para makuha mo yung project. Si Magalong daw mismo nakaranas ng bribery, pero pinatigil niya ang kontrata. Ang nai-offer sa akin is 10% of the total contract price na 380 million pesos. So nag-offer sila na 38 million. That was about 3 years ago. Meron din yung sa sa road safety. Alam mo yung yellow barriers? Yes, sir. I was offered 6% naman kasi yung funding will be coming from influential politicians. Ayan nga ho ang pag-usapan natin ngayon. Ito na po. Malamang laman at bagong-bago pa. Isiniwalat na ho nitong si Mayor Magalong itong mga nasa likod ng mga narinig niyo hubay mga kabdit, bribery. Sinusuhulan ho siya ng 10% at 6% para matuloy itong proyekto sa kanyang nasasakupan. Ganyan po ngayon ang nararanasan ng lahat, halos karamihan sa mga mayor at mga congressman. Mantagin po ninyo yun mga ka-update. Magpapagawa ho dito ng isang proyekto worth sabihin mo ng 1 billion. 1 billion po ha. Example lang ho. 10% daw ho ang ibibigay kay Mayor Magalong. Magkano po yung 10% na 1 billion? 100 billion pesos. Ganun po kalaki. 100 million pala mga update, hindi billion. 100 million pesos. Ganun po kalaki ang isang 10%. Pero ano po sinabi niya mga update? Ipinatigil niya ang mga proyektong ito. Hindi niya po maatim mga update. Hindi niya rin makayang baliwalain o traidorin ang mga kapwa Pilipino niya, ang kanyang nasasakupan. Tama naman ho ang ginawa niya rito. Kasi mga ka-update, hindi lang po maliliit na politiko yung mga nandito. Sinabi ho niya dyan mga ka-update, mga big politicians, malalaking mga abogado, hindi po abogado lang mga update, malalaking politiko. Hindi ho basta-basta. Sino ho pa ba yan? Sino ho pa ba yan mga ka-update? Tanong ko lang. Si Speaker ba yan? Speaker Romualdez Tambaloslos. Sino ba yang nagpapakalat ng mga proyekto at namimigay ng suhol? Dito mga kabdita, pakinggan ho natin itong naging pahayag ni Mayor Magalong patungkol nga sa mga pangsusuhol ng mga kurakot dyan sa Senado. Diyan sa House. Minention na natin mga kabdita. Minention na ho natin. Kaya tambaluslus. Lahat ng taong bayan, karamihan dyan, galit na sa pambubuhayan. Hindi lang naman tayo lang ang nakakaalam, kundi buong Pilipinas alam ang pandarambong mo sa mga Pilipino. Diba? Kaya magbilang-bilang ka na, tambaluslus. Lalayas ka rin dyan sa pagiging speaker mo. Kaya mga update simulan na ho natin. Ito ang naging pahayag ni Mayor Magalong kung sino-sino pa ba ang mga sangkot na politiko, congressman, senador sa mga pandarambong at pangungurakot sa pera ng taong bayan. Upstairs.
Ayon kay Magalong, rigged ang mga bidding para sa kontrata. At sa perang napapanalunan dito, wala pa sa kalahati ang natitira para sa aktual na proyekto. For a 100% na funding, about 58% goes to 58% are taken out of the total amount and goes to someone else's pocket. Out of the 58%, siguro yung legitimate lang doon, yung 8%. And that represents yung VAT at yung bond. Ayan ho mga kapdit, pinapakita niya na po ang chart ni Mayor Magalong. 58% sa isang proyekto ng pondo sa flood control, ibinibulsa. 58% po mga kapdit, di ba? Grabe. Tapos yung mga pander, 25%. Sa bangko, 3%. Implementing agencies, 7%. Sa mga material testing o yung mga materialis dyan na sinusubok-subuan la, 1% lamang. Tapos yung mga bidders na nagbaback out, ayan mga kapatid, 3%. Tapos yung actual na proyekto, 42%. Mantakin po ninyo kung gaano kalaki ang 58%. Yung 1 trilyon mga kapatid, sobrang laki po ng nakurakot. 58% po ng 1 trilyon. Grabe mga kapatid. Kung bibilangin po natin yan mga kabit, aabot ho ng 580 billion ang nakurakot. Ganyan po kalaki. Samantala, saan pa napunta ang mga ibang pera ng bayan? Kakaunti lamang ang mga napagawa nila sa flood control. Kakaunti lamang ang nasolusyonan. Diba? Kaya mga kapit, nakakapangilabot yung mga kurakutan dyan sa Senado, sa gobyerno. Nakakakilabot yun sa mga DPWH. Di ba? Mantakin mo yun, bayad ka ng bayad ng tax. Tuwing sahod mo, automatic kinakaltasan ka. Ano nangyayari? Nasa anak ko ng mga politiko, nasa anak ko nila, pinag-aaral nila sa mga top universities, pinag-aaral po yan sa iba't ibang bansa, nasa Amerika, nagra-round trip tour. Di ba, ganyan po ang karanasan ng mga anak ng politiko na nangungurakot dyan. Ganun po, samantalang tayo mga update, minimum wage na nga lang, nababawasan pa, tapos kinukurakot pa. Yan po ang napakasakit na katotohanan dyan. Yung the rest, napupunta yan, 25% goes to the funder. Saan ba galing yung fund, no? Sino nag-provide ng fund? 25% goes to that. 3% goes to the bank, no? 7% goes to the implementing agency for flood control projects. Napunta yan sa DPWH. Meron din 1% para sa material testing, no? At meron din 3% para doon sa mga bidders na nag-back out na lang. So naiwan na lang sa project is 42%. Wala pa yung profit ng contractor, assuming na yung contractor gets about 10% na lang or 12%. So naiwan na lang sa project is 30%. At hindi pa riyan nagtatapos ang mga kaltas. May pass-through. Kasi yung funder, galing yan sa taas no? Tapos, kung gagawin niya sa isang distrito, yun yung tawag doon yung pass-through percentage o pass-through share. Usually, nabibigay yan sa congressman. May mga kongrista na okay na sila yung 5%. Meron naman yung maraming siguro, hindi pa sa satisfied sa 5%. He will demand 10% na share niya. Pero yung share talaga sa taas, ang talagang standard is about 25%. Matatanda ang sinabi ni Senador Ping Lacson na nasa 67 kongresista ang naging contractor para sa sariling infrastructure project. Ito yung mga identified talaga na contractors that who won, and before they became members of the House of Representatives, kung na sila, mga contractors na nila, well-known contractors. Pero iba yung naging contractor nung naging congressman. Iba pa yun, no? At ito naman mga congressman na to, ang ginawa nila para hindi halata,
yung mga contractors, yung mga asawa nila, yung mga anak nila, kamag-anak nila. Pero behind the scene, yung nagmamando, yung nagmamanage pa rin yung congressman. O di ba? Nadadamay pa yung pamilya nila sa kabalastugan at katakawan ho nila sa pera. Gagawin ka pang kontraktor. Yung kontraktor po mga ka-update, parang yan yung inahaharap kung wari sila yung boss. Pero ang katotohanan dyan, ang nagpapatakbo pa rin dyan mga ka-update, yung congressman na nagpapagawa ng kung ano-anong pangungurakutan na naman. Diba? Pati yung anak mo, asawa mo, dinadamay mo. Hindi ba kayo nakukonsensya dyan? Yung mga matatao dyan sa pera. Pera ng taong bayan yan, kinukurakot nyo. Dinadamay nyo pa yung asawa, anak at pamilya nyo. Ganyan ho kawalang hiya ang mga kongresistang walang bayag. Diba? Dagdag ni Magalong, hindi lang sa flood control projects may anomalya. Natutuwa pa nga yung ibang mga congressman dyan na hindi involved sa flood control pero involved sila sa ibang mga anomalya tulad ng asphalt overlay, mga road opening, mga bridges, mga cat's eye, mga rock netting, dyan sa solar lights. Napakarami pa. Alam mo, Mayor. tuwa pa sila. Pumapalakpak because so far so good, hindi sila napapansin. Hindi lang ho yan, itong sila Tambaluslos at kongresista ang mga isisiwala nitong si Mayor Magalong. Dahil dito mga kapdate, dawit dito si BBM. Ayan mga update, pakinggan ho natin kung paano banatan nga nitong di umano ni Marcos Jr. ang kinsing kontraktor na ang katotohanan ay 67. Di ba? Pakinggan ho natin mga update. Ko yan. At yung iba sa kanila dyan, nandiyan sa Kongreso. To be direct about it. Oo. Maganda punto nyo kasi ang contractor parang yun lang yung contracted to build the project. Pero yung Yes. totoo, yung nagsisingit sa budget, 'di ba? Yung nag-aapela, humihingi ng pondo para sa flood control, kongresista yun. Yun ang sumisingit sa budget nun. Totoo yan, Karen. Ang sistema kasi is yung Kongreso may daladalong ng pera, magdedemand na kagad siya ng kanyang porsyento. Maraming arrangement. Iba-ibang sitwasyon, maraming scheme. Gumagaling na nga sila. May mga scheme na behind the project, actually ang kontraktor yung kongresista. Sasabihan na lang niya yung actual na kontraktor o gagamitin ko na lang yung lisensya mo, 3% lang ang royalty mo. Pero bibigyan na lang kita ng isang project dito sa distrito ko, bigyan kita ng multipurpose hall para at least meron kang pagkakakitaan. And at the same time, yung DPWH din, may porsyento rin. Pero nagko-complain na rin ng DPWH kasi ang sinasabi ng DPWH, sobra-sobra na rin ang kinukuha ng mga kongregista, mga politiko, nasasacrifice na talaga yung project. Naghahabol ngayon yung contractor kung paano niya pagkakasyahin. Kaya dinadaya niya ngayon yung execution, no? Lalo-lalo na ng mga installation ng mga materyales pagdating sa flood control. We're talking about flood control lang dito, Karen. Hindi pa yung iba-ibang mga projects na pinagkakakitaan din nila. Okay. Now, you were actually the first to speak out, right? On the alleged corruption in terms of pagbibigay ng ayuda. We'll go there. Later on, we'll go there. Una ka sa nagsalita nun. I want to show you a graph. This was actually discovered by Navotas Representative Toby Tiangco, and I've been asking guests about it. This is the graph, no? In that particular graph, this is apparently a district. I think this is Oriental Mindoro, Occidental Mindoro. I could be corrected on this, but that's what I found out for the 2025 budget. Ang lumalabas dito, isipin mo, yung isa doon sa NEP,
2.5 billion pesos ang DPWH budget niya. Most likely this is for flood control or other infra. Pero nung dumating na sa GAA, lumobo ito ng 20.9 billion. So it means nadagdagan ng 18.4 billion. Yung distrito lang na yan. What is your take? Do you have an explanation? What are your thoughts? Alam mo kasi pagdating sa BICAM, konti na lang yung nag-uusap. Ang masama, okay pa yung BICAM kasi meron pa mga maaayos doon Ang pinakamahirap dito kung nagkaroon na nung small BICAM. Bali, tatatlo na lang yung nag-uusap dyan. Tapos konti na rin ang mga technical people na nandyan. Kung minsan pinapaalis na nila lahat para silang tatlo na lang siguro at isang pagkakatiwalaan na lang nila to record everything. Doon mo makikita yung horse trading na nangyayari. Kaya if you look at what happened to the 2025, nadagdagan ng 214 billion yung DPWH. From the net President's budget, naging 214 billion ang dagdag. Pero tingnan mo yung nangyari do sa DepEd, binawasan ng 11 billion. 12. Yes. Mga 11 point something. Yes. Tapos nakita mo yung DOTR, nabawasan ng 92 billion. Kasi nga ang ginawa nila, may deprioritization. Especially dun sa mga foreign funded na project o foreign assisted na project. Nilagay nila ngayon sa program. Kaya talagang significant yung reduction. Yung DSWD, I believe, nabawasan ng mga ilan kondisyon. Tapos kung ano-ano pa yung mga binawas. Alam nyo ba na hindi lang lumalabas yan, pati NCIP binawasan ng 400 million. So maraming mga ginawa. Pati yung mga priority na mga MUP, pension, at pati yung 4Ps na very well established yung parameters niyan at yung sistema niyan. Talagang significantly from the program, nilagay siya sa program. Kaya deprioritization na naman yan. Pero tingnan mo, isipin mo, gumawa sila ng AKAP na walang kasi sistema. Nilagay nila yan despite the fact na sinasabi na nga ni Secretary Rex na ayaw ko yung AKAP na yan. Ininsist pa rin nila yan. Obviously, isa lang ang purpose noon. Unang-una, pagkakaperahan nila. Pangatlo, gagamitin nila sa election. Kaya nga na-label yan as the most corrupt na budget. Now, Mayor, our legislators, whether they are senators or congressmen, kasi a source tells me, pati senator daw hindi lang congressman, are they parking funds in provinces, right? Like ito, yung dalawang probinsya na yun, na allegedly in Mindoro, why would they have 20 billion, 21 billion sa 2025 budget for DPWH? May nagtanong nga sa akin, anong tinatayo nila dyan? Skyway ba? Diba? Skyway na ba do they park? Ganun na ba ang racket ngayon? Why do they do this? What's the system? Alam mo kasi, mismong isang senator ang nagsabi sa akin na, alam mo, Mayor Benji, grabe ang pagbabawas nila sa amin sa Senado. May pa-parking pa sila. Dati-rati naman, wala naman yung parking ngayon. Na yan. Ngayon, may pa-parking. Unang-una, hindi ko nga maintindihan yung parking na yan Saka ko naintindihan na lang nung nalaman ko na, meron pala. Alam mo kasi, all you have to do is go over the GAA. Makikita mo dun yung nakaranking kasi, nakaranking kasi yung bawat distrito dyan. Kaya makikita mo kagad kung sino yung most privileged na distrito dyan. Pero ang problema sa mga mambabatas natin, they don't really read yung entire GAA. Yes. Ang titingnan lang nila dyan is, nakita ko ba yung distrito ko? Okay yung distrito ko. Okay na. Satisfied na sila dyan. But they don't look at the entire GAA. Babasahin nila yan na maayos. Hindi ganun ang ginagawa. That's the way it was explained to me. They don't really care kung ano mangyari na ibigay sa ibang lugar. Basta importante lang sa kanila is distrito ko. Have you been to a budget hearing of the HOR? When you go there, ako ilang beses ako nag-attend yan. Puro parochial concern yan. Puro ako sa amin, puro ganun lang ang hinihingi lahat ng mga yan. Nothing strategic, nothing that would
support the national interest, ang tinitingnan lang nila dyan is para sa akin, para sa distrito. Yan lang. Ayan ho, dyan ho nagkakabukingan sa House of the Representatives. Ganyan po ang mga kongresista na pinapatawan o binibigyan nitong si Tambaluslos. Namimili ho siya kung sino ang pupukusan nila, kanino at kung gaano kalaking pera. Di ba? Pengi ho ako ng ganitong kalaking pondo para sa proyekto kong ganyan. Pengi ho ako ng 1 bilyon. Pero saan ho napupunta? Wala ho, binubulsa ho lang nila. Ganyan po ang katotohanan. Ganyan po ang nangyari ngayon sa administrasyon ni Marcos Jr. Lahat ho ng kongresista, halos, hindi naman natin nila lahat, halos mga ka-update, nagnanakaw, nambubulsa ng kaban ng bayan. Oo. Maganda punto niyo, Mayor, kasi sinabi nga ni Senator Sherwin Gatchalian kahapon at ni Congressman Toby Tiangco, ang budget kasi, unang-una, ang kapal-kapal niya, like roughly 7 books, right? So, hindi mo babasahin lahat. Pero Yes. what's interesting is I have Congressman Toby Tiangco telling me he was asking for a soft copy. Ni wala daw soft copy. So how would you change? Because Yes. you did say you are willing to lead the probe into the corruption involving legislators and government officials with infra projects. But if you were going to change the system, how would you change it? Para hindi makalusot sa budget. Well, unang-una siguro, dapat yung BICAM maging transparent yan. Kasi yung budget hearing sa level ng executive, very transparent yan eh. Ang problema natin yung BICAM, isa yan sa mga kailangan natin tutukan talaga. Kaya nga nag-iingay na kami ngayon eh. Kasi we don't want the same circumstances that will happen for the 2026. Na nung 2025, deliberation ng 2025, tahimik lahat eh. Nobody's talking about it. Yeah. Kaya talagang very bold, emboldened yung mga nasa small BICAM to do their trade and Oo. come up with this, very corrupted na 2025 na budget. This time, we don't want it to happen ditong 2026. Kaya we're now building a coalition. Kami, Mayors for Good Governance, meron pa nga gagawin na Governors for Good Governance, tatayo. Tapos yung National Budget Coalition, yung mga retired generals, pati na rin yung Catholic Bishop of the Philippines, pati na rin yung mga Christian bishops, and marami na kaming ngayon and we're going to hold a special event sa Metro Manila, hopefully before the end of this year or early next month. Before the end of this month or early next month. Para Okay. talagang emphasize namin yan. Now, what should President Marcos Jr. do? Because he did, in a way, in his SONA, I would say he warned Congress that if they come up with a budget that's not aligned to his, he would return it. That's one. Mahiya naman kayo, right? That's one. Number 2, he comes out with this report, but he talks about the contractors. But at the end of the day, the alleged corruption really started in the House where his relative is the Speaker. It's the Speaker who has control of the budget. So what do you make of this? Is the President being two-faced? Is he being weak? What should he do more? At the end of the day, galing naman ito sa mababang kapulungan. Kamag-anak niya ang nagpasa ng budget na to sa mababang kapulungan. Well, yan ang nakakalungkot, Nakakalungkot siya na for the past 3 years tahimik lang ating presidente. Pero siguro nakita niya na he has to leave a legacy. And that's the opportunity is for the next 3 years. Siguro naisip na rin niya na talagang someone is bringing down my administration single-handedly. No? Kaya siguro gumalaw na siya. Hindi lang niya medyo madiretso, pero I've been hearing words, I've been hearing information or getting information na talagang galit na rin siya. No?
At nagkakaroon na rin nga ng mga confrontation. Kaya siguro naisip na niya na he came up with this strongly worded message na mahiya kayo during the SONA para matauhan na silang lahat. And at the same time, siguro ang pinakamaganda niyang gawin diyan kasi with all this information coming in, all these leads, maraming leads yan eh. It's about time siguro na Presidente will now have to designate a lead investigator. Para Okay. tuloy-tuloy na. Ano, Oo. tuloy-tuloy na So, investigation. you believe that the president should already choose a lead investigator? Would you be willing to be that lead investigator if a task force is formed? Sabi ko nga noon, Karen, I'm volunteering to take the lead. Ano? Anyway, I've done it before dun sa NIA investigation in 2013 when no less than President Noynoy called me up sa Malacanang. Sinabi niya, I want you to lead the investigation. Oh. At nagulat ako dun sa kwan. Hindi lang pala tip of the iceberg yung na-hit namin. Ano? Nagulat kami na ganun pala katindi. It's nationwide yung anomaly na nangyayari sa NIA. And I'm pretty sure na itong flood control and all the other anomalies sa lahat ng project, talagang it's something widespread. It's something highly syndicated. Probably that's the best term na magagamit ko. Highly organized and highly syndicated. Oo. And a viewer right now says that the government should actually ask all the contractors, all the government contractors to submit to the BIR so that the government at least can collect part of the money, right, that was supposedly plundered. That would probably be the subsequent action. Ano? Ang importante muna rito siguro is makuha mo lahat muna yung mga dokumento, especially yung mga detailed unit price analysis. Malaking bagay yung mga dokumentong hawak ngayon ng COA. Because doon din kami nag-umpisa nun eh. Oo. Pero alam mo, if you're the lead investigator at hindi mo makompel yung ibang agency na mag-submit sa'yo, yun ang challenge. Kasi noon talaga nahirapan kami noon during the initial phase of our investigation to sa NIA anomalies. Ano? Kaya nga humingi pa ako ng additional na authority na talagang i-compel yung ibang ahensya na isubmit sa amin yung kanilang mga dokumento. Kasi doon lahat makikita mo na kaagad doon yung mga kalokohan doon. Oo. Actually, isa rin kayo, nauna kayo. You exposed yung kalokohan ng pagbibigay ng ayuda. So I wanted to ask you about this. So you have Representative Toby Tiangco saying that, I will quote, pag sumama ka sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair ni Speaker Martin Romualdez, dun ka daw bibigyan ng 777. Ito 7 million worth of AKAP, 7 million worth of TUPAD, 7 million worth of AIX, 7 million worth of MAIP. Ito yung medical assistance. So he says technically this isn't cash given to you, but it's set aside for you, right?